Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Huwag muna tayong mag-McDon't. Huwag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na vice ganda. At huwag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto. Yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox. Analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saldico ng kanyang mga karansyo na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget. Higit pa yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng maraming leader, maraming mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin mga reaction update PH. Mantakin po ninyo, nagpapahayag, nagsasalita na eto nga po si Attorney Vic Rodriguez. Mga ka-update, unang-una sa lahat, hindi naman po natin idinadawit ang McDo kasi una mga ka-update ayaw po natin ma-involve sa mga ganyang bagay. Pero itong si Attorney Vic Rodriguez, bumusis na ho. Bumusis na ho dahil nga sa matinding pambabastos netong si Vice Ganda sa ating Pangulong Duterte. Alam naman po natin, ini-endorso netong si Vice Ganda ang McDonald's. Hindi nga lang McDonald's, ayan po mga ka-update. Ayan po, nababasa niyo ho ba yan? Sugal ho yan. Online gambling. Yan po ang maraming mga sugar na tao. Pinupuri ho yung si Vice Ganda. Pero mas marami pa rin ang bumabatigo. Mantakin mo yung artista ka. Sikat ka na kilala yung pangalan mo dyan sa larangan ng industriya ng mga pelikula. Sinisira mo ang pangalan mo sa mga sugal. Halos pinabayaan na nga yan Pero yung pambabastos mo sa ating Pangulong Duterte, grabe. Napakawalang hiya mo dyan, Vice Ganda. Nagawa mo bang bastusin yung 80 years old, di ba? Kung ang ibalik yan sa'yo, gawin yan sa nanay mo, matutuwa ka ba? Tanong ko lang, Vice Ganda. Matutuwa ka kaya pag ginanyan ang nanay mo? Nakakulong na yung tao. Nakakulong na mga ka-update. Marami ng maintenance, mahina na. Hindi nga ho natin alam baka ano pa mangyari sa ating Pangulong Duterte, di ba? Pero nagagawa niya pa rin, ganyanin. Para lamang sa ikasisigat niya palalo. Para lamang marinig na naman ang pangalan niya. Dahil nga naman nananahimik na siya, nakakapag-promote na ng sugal, di ba? Kaya ngayon, pati yung mahinang matanda na nasa ICC, binabanatan niya rin. Tama ba yun mga ka-update? O hindi pa rin nila matanggap dahil napasara yung ABS-CBN noon? Kaya hanggang ngayon, may sakit ng loob ito si Vice Ganda. Tanong ko lang, di ba? Ngayon mga ka-update, hindi lang itong si Vice Ganda ang pag-uusapan natin at ang kanyang pagpupromote ng sugal, kundi nga itong si Kim Bonjing, Tom Romualdez, Tambaluslos mga update. Parang binulgar niya na rito. Binulgar niya na ho. Ito nga nakawan. Binulgar niya na si Saldico mga ka-update. Dito nga narinig naman ho natin si Attorney Vic na itong 2024 national budget at 2025 national budget ang pinaka-corrupt sa buong history ng Pilipinas. Diba?
Ganyan ho katindi at kawalang hiya ang administrasyon ngayon. Diretsahan lang po mga kabdita. Ganyan po kawalang hiya ang administrasyon ngayon. Kaliwat ka ng nakawan. Kahit sa ang krimen, napakatindi ho. Mantakid po ninyo pati mga estudyante ngayon nakakatakot na. Ganyan ho nakakatakot o kadelikado ang administrasyon ngayon ni Marcos Jr. Diba? Mantakin mo yun yung balitang-balita na to mga kabdita. Yung mga estudyanteng etong isang estudyante mga kabdi, binaril niya ho itong girlfriend niya at nagbaril ng sarili diyan sa eskwela. Ngayon, naging critical pero bandang huli, dalawa ho rin sila nabawian ng buhay. Hindi lang yan mga kabdita. May nabalita pa ho mga kabdi, itong estudyante, binaril niya yung teacher na nang bagsak sa kanya. Umamin ho siya, grade 11 student. Ang nangyari po, nabawian din ng buhay ang teacher. Pero ang pinakamatindi ngayon mga kabdita, estudyante, tinambangan ang principal. Hindi ka po ba kikilabutan yan sa nangyayari ngayon sa paligid natin? Tinambangan yung principal. Talaga naman nakakapanginig na naman itong mga nangyayari sa admin ngayon mga kabdita. Wala na hong takot. Kaya mga ka-update, ito yung ipinapasambatas ni Senator Robin, napakaganda ho yan. Hindi naman po kasi, porket 10 taon ka, agad ka makukulong sa marahas. Ipinapaliwanag po ni Senator Robin dito mga ka-update. Makukulong ka lang kung matindi ang paglabag mo sa batas. Katulad ng pag makapatay ka nga, yun nga. Mang-rape. Yan lang po naman ang ipinapakita o ipinapaliwanag ni Senator Robin na gusto niyang maisabatas. Maganda naman ho yan. Nakikita naman po natin kung gaano kataas ang krimen, ang crime rate ngayon. Samantala, eto nga sila Torre, Marcos Jr., mga kabdit, sinasabi, mababa na raw ang crime rate ng ating bayan. Bagong Pilipinas ng araw. Totoo ba yan? Oo, bagong Pilipinas na. Bagong Pilipinas. Bagong krimen, bagong nakaw, lahat na ng katarantaduhan, kawalaghiyaan ngayon sa administrasyon ngayon, nandyan na. Yan po ang katotohanan mga ka-update. Diba? Anong pagbabago ng bayan natin? Nagbago. Noong namumuno si Pangulong Duterte, takot yung mga adik. Ngayong namumuno si Marcos Jr., takot yung mga tao. Yung mga adik ngayon ang laganap. Laganap na naman ang sabi mga kabdi. Diba? Kaya ngayon, pakinggan ho muna natin itong naging pahayag ni Senator, hindi po siya Senator kasi natalo ho pala siya. Si Atty. Vic Rodriguez na itong ang pagiging corrupt ni Saldico, ni Tambaluslos, nagkabunyagan na. Pati na rin po itong si Vice Ganda kung saan no to McDo. Sabi niya nga, pakinggan mo natin. Ito naging pahayag ni Atty. Vic. Unahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyo unahin natin. Babasahin ko lang po yung inyong mga komento. Kay Moses Miranda San Jose, yes, Moses, McDonald tayo. Kay Sharon Torres, ganun din po. Kay Juvie Ibarle, kay Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Huwag na muna yung McDonald's po muna tayo. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, Davao, yung Waxis. Huwag tayong mag-McDonald's. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya. Hindi lamang po yung mga taga Mindanao. Hindi lamang po yung mga taga Luzon.
Hindi lamang po yung mga nagbabanat buto, nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's hanggat hindi siya inilalaglag at inuhuhulog ng McDonald's. Hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam ho ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba dahil hindi naman siya yan kumikita lang siya Diba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Ano akala mo, Vice Ganda? Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Hindi siya maaaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan, hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay iginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka magmambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, yung ating mga kasamahan, sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, diyan sa Visayas region, at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. Ipakita natin ang ating pagkondena sa pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Nanawagan po ako sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Kadante Marcoleta. Narinig naman ho natin mga kapit. Hindi lang talaga si Pangulong Duterte. Lahat ho ng mga DDS binabanatan nitong si Vice Ganda. Diba? Mantakin mo rin, ito ang si Pangulong Duterte, tinanggap ng buong buo, minahal niya itong mga LGBT. Sinabi ho yan ni Pangulong Duterte, mga kabit, na huwag niyong bastusin ang mga ganyan, yung mga bakla. Kasi mga kabit, pare-pareho lang nga naman tayong tao. Hindi naman ho tayo against sa mga LGBT. Pero yung pagiging bastos niya, mga kabit, nadadamay ho kasi lahat. Sa isang kamalian ho nila, nadadamay ang karamihan sa pagiging bastos nilang ugali. Diba? Pati nga si Kong Dante Marcoleta, binastos niya. Nakakatawa daw yung muka. Ano po ba nakakatawa sa pagiging matalino? Nakakatawa. Alamin nakakatawa, Vice Ganda. Nung pinahiya niya yung mga senador dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., yung nilecturan niya.
Yung nilecturean niya nung gustong ma-impeach si VP Sara. Yun yung nakakatawa doon. Mantakin mo yun kabago-bago yan ng senador na yan dyan. Pero anong ginawa niya? Wala yan kung matagal ka na o bago ka pa lang. Ipinakita ni Senator Condante Marcoleta ang prinsipyo, ang pagiging makatao, at isa sa lahat, sumusunod ka dapat sa konstitusyon ng batas. Yun ang nakakatawa niya. Pinahiya niya yung mga dilawan, sila Tito Soto, sila Hontivirus. Yun yung nakakatawa dun. Hindi yung pagmumukha ni Kong Dante Marcoleta. Hindi niyo kasi matanggap na ganyan si Kong Dante Marcoleta, nakakakilabot. Kinikilabutan sila pag nandyan na si Kong Dante Marcoleta. Dahil alam ho nila, nakakatakot magsalita yan. Kasi mga kabdi, bigatin ho siya. Hindi siya basta-basta. Tulad nga ng anak niya, di ba? Si Harold. Binabanatan niya itong mga kongresistang magnanakaw din. Mana-mana lang talaga yan, mga kabdi. Pakinggan lang natin. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin, total gusto mong sumikat, heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Jollibee, Andox, dyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong. Iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit na walang sala, ipiniit ng walang kaso. Binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin. Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay, wag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw, wala ka. Walang matututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka. Dito po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico ay walang pinagkaiba sa sitwasyon noon. Kung matatandaan nyo, this is recent history. And I'm sure marirecall ninyo, di ba? Si Janet Napoles. Di ba yung PDAF? Yung ganito rin parehong-pareho. Binago lang yung mekanismo ng pagnanakaw sa kabanating mga Pilipino. Si Janet Napoles, untouchable nung kapanahunan niya. Hindi mo paaaring magagalawin yan. Di ba, no, sinabi nga niya, pag ako kinantinin niyo, babagsak ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Ni dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi ba yan yung mga kataga na binibitawan ni binibining Janet Napoles nung kapanahunan niya. Subalit ano ho nangyari? Nung mainit na yung issue ng pork barrel, nagrarally din po ang Pilipino, yung kagaya po ng aming grupo, yung Quezon City Trial Lawyers League, we participated yung rally kontra sa baboy, yung kontra pork barrel. Sumali po yung Quezon City Trial Lawyers League diyan sa rally sa Rizal Park. Nandun po ang mga opisyal at miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League. Sumali po tayo sa pagkilos. Wala pong pinagkaiba yan. In fact, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, at ni Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, minaster po nila, pinilit nilang minaster kung paano maiwasan yung prohibition ng PDAF. No? Pinalawak nila at nauwi nga, ito talaga tinira. Linapastangan ang ating taunang national budget. Lalong-lalo na yung most corrupt ever 2025 national budget. Si Saldico, yung dating chairman ng Committee on Appropriation, kung hindi mo pa nakikita ang linaw-linaw na, kung hindi mo pa nararamdaman, amin kang gagabayan. Kung hindi ka pa ihuhulog, baka nahulog ka na. Or in the reverse,
Kung hindi ka pa inihuhulog o kung hindi ka pa hulog, ihuhulog ka na. Paliwanag ko. Kumpara ninyo yung panahon ng Janet Napoles na ngayon ay nakapiit. Di ba? Dahil sa PDAF. Kumpara nyo yung panahon niya at yung mga kaganapan ngayon pagdating po sa korupsyon, sa kurakot, sa pagnanakaw, sa anomalya. Pareho po mas malala pa nga yung ngayon. Kung yung Janet Napoles na matapang na nagsabi noon, hindi nyo ako pwedeng kantiin. Untouchable ako. Babagsak ang gobyerno pag ako'y hinipo ninyo. O ano hong nangyari? Laglag. Nakakulong. Convicted. Si Saldico, hindi malayo po ito. Bakit? Meron po akong nabasang isang nagsisirculate sa online. Kitang-kita naman po Malinaw na malinaw. Hindi po ito yung Jin. May nag-message. Malinaw na malinaw, hindi po siya hari. Malinaw na malinaw, ilalaglag. Ilalaglag kung hindi pa inilaglag na, iuhulog kung hindi pa hulog na si Congressman Saldico. Sabi po nung nag-post sa isang umiikot na post sa social media, para lang may kredito doon sa nag-post, yung Cesar Rio Pascual. I have to mention him. We have to give credit where credit is due. Hindi naman po tayo hijacker o magnanakaw ng mga ideya. No? Yung Cesar Rio Pascual, magandang tanghali po sa inyo kung nasa Pilipinas man kayo. Ang nakasulat sa kanya, Puno, si Congressman Ronnie Puno po ito, reveals Escudero ko and po. Si ko, si Saldico, si po, si Grace po, si Senadora, made changes in the proposed national budget. Si Congressman Puno obviously was referring to the 2025 national budget. Para lang po magabayan kayo, si Ronnie Puno po ay hindi congressman at miyembro ng 19th Congress. Hindi po siya miyembro, kakapanalo lang po niya at ngayon lamang po siya bahagi ng Kongreso, yung 20th Congress. Huwag po natin pakaunahan. Ang sabi po nung post ni Ginoong Cesar Rio Pascual, again, I have to make it very, very clear yung attribution sapagkat post niya ho talaga ito. Hindi po tayo magnanakaw ng ideya, lalo na ng pera ng mga Pilipino. Ang sabi po niya, Ronnie Puno revealed a small BICAM committee. Ito rin po yung align po ito sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung sinabi niya na bukod sa BICAM, may small committee pa na nagde-design, nagtatapos, nagfa-finalize ang ating taunang budget. Ronnie Puno revealed a small BICAM committee made the controversial changes. Maliho yung controversial. Made the illegal, unconstitutional, and anomalous changes to the 2025 national budget. Meron pa po siyang sinabi, conclusion po ito, di lang malinaw sa pagkakasulat nung nag-post, kung conclusion niya o conclusion po ito ni Congressman Ronnie Puno. Ang sabi po niya, in the end, the budget swelled from, lumaki po yung budget, from 6.18 trillion, ito na nga po, nauwi tayo, 6.325 trillion pesos budget for 2025. Nais ko lang po pasalamatan yung mahigit 2,000 na po na live viewers. Marami pong salamat. Marami pa ho sa Facebook, higit na marami. At ganun din po sa TikTok. Pakiusap ko, sana po yung mga nasa Facebook, mag-like, mag-comment, mag-share, mag-follow po kayo. At yung mga nasa YouTube naman po ay mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment. Babasahin ko po yung mga komento ninyo maya-maya. Si Rich TV, kay Rake Sevilla, kay Dan Pacunda Bade, marami pong salamat. Kay Felix Baker Jr. Good morning po, Attorney Rodriguez, 5:25 a.m. Friday, watching from London. Boycottin po natin muna McDonald's kahit kayo nandiyan sa London dahil po sa pambabastos ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Boycottin po muna natin yan. Huwag po tayong mag-McDonald po tayo. Jollibee muna. Andox, Waxis,
yung medyo may konting budget, pwede pong Shake Shack. Wag lang po McDonald's, boycottin po natin. Mga taga Davao, iwasan po nyo kahit kape sa McCafe. Wag ho kayong katatangkilig. Ano ho? So in the end, sabi niya, lumobo po yung budget. From 6.18 trillion, naging 6.325. Pero may conclusion po siya rito na si tanging si Zaldico, si Escudero at si Po, term nito, Ko, Escudero at Po, ang nag-finalize nito. Alam mo ninyo, kung ito ay conclusion ni Congressman Ronnie Puno, respectfully to the good congressman, ito po ay hearsay. Hindi niya pwedeng absueltuin si Martin Romualdez sa maanumalyang 2025 national budget. Siya po ang speaker At pakikita ko po muli sa inyo. Yung mga dokumento, by the way, nais kong batiin, shout out sa ating maisog na kasama, si Congressman Isidro Sid Ungab. Check nyo po yung kanyang Facebook page. Meron po siyang post kaninang umaga. Ipinakita niya muli yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na amin pong inilahad, ipinakita at yun po yung basehan ng aming petisyon na nakabimbin hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Dahil nga po, merong 13 pages containing 28 items na blanco. Bicam na po ito Bicam report na silyado, aprobado po ito, ratipikado, pirmado at ifinail. Diyan po sa Bills and Index section ng House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na. So, check nyo rin po pagkatapos po ng ating pag-live yung pahina ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa patuloy na paglalaban at pagpanig sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Congressman Sid Ungab.